Naku guys, dumadami yung contender sa pagiging Senate President. Grabe talaga guys, abang-abangan talaga tong pangyayaring to. Parang dumadami talaga guys yung parang mas lalong naghihirap sila sa pagpili, no? Pero para sa akin si Marcoleta talaga yung para sa akin the best eh. Kasi pag si Senator Amy, naku, wala na. Marcos administration na talaga. Full-blown Marcos administration na tayo nito. Kaya ito guys, panoorin natin tong balita ng Mata ng Agila. Tumitindi ang karera sa pagka-Senate President sa Senado dahil nadagdagan pa ang mga posibleng maging contender dito sa 20th Congress. At isa sa nililigawan na sumabak ay si Senadora Amy Marcos. Ayon naman sa presidential sister, hindi man siya ang mapili, itutuloy pa rin nila ang reforma sa Senado. At sa kabilang dako, kumbinsido naman ang ilang mga mambabata sa mataas sa kapulungan ng Kongreso na mananatili ang kasulukuyang Pangulo ng Senado. Si Man Corvera sa balita. Dumarami pa ang posibleng maging contender sa pagka-Senate President. Kinumpirma ni Senator Amy Marcos na kinausap siya ng ilang senador para sumabak sa Senate presidency race sa 28th Congress. Hindi pinangalanan ni Marcos ang mga kumausap sa kanya pero tumakbo siya sa katatapos na eleksyon bilang independent pero kaalyado ng Duterte Bloc. Kabilang sa Duterte Bloc sina Marcos, Senators Bongo, Ronald Bato de la Rosa, Robin Padilla at si Senator-elect Rodante Marcoleta. Sabi ni Marcos, siya man o hindi ang maluklok na susunod na Senate President, magpapatupad siya ng reforma sa Senado, lalo na sa budgetary process. Nais na rin maging transparent ang Bicameral Conference Committee process kung saan umano isinisingit ang ilang kontrobersyal na mga proyekto. Bukod kay Marcos, nauna nang sinabi ni dating Senate President at Senator-elect Vicente Soto na kinausap siya ng mga kasamahan na muling sumabak sa Senate presidency race. Si Senator-elect Erwin Tulfo kinumpirmang nanghingi sa kanya ng meeting sina Escudero at Soto. Pero hindi niya pa raw nakakausap ang kapatid na si Senator Raffy Tulfo kaya hindi pa makabuo ng desisyon. Nagpahiwatig naman talaga siya na gusto niyang tumakbo as Senate President. Sabi ko, sige boss, pero hindi pa ako nag-commit. I did not make any commitments. Ganon din kay Senator Cheese, nung tinawagan ako ni Senator Cheese, sabi ko, sige po, I'll listen. So, ikaw nga hanging. Kagabi nga nag-uusap kami ni Tol Raffy. May nilatag si Tol Raffy. And then nilatag ko rin yung isa. So, we have to decide from there on. Pero I still have to make my conclusion kung kailangan magkasundo kami. Pero, naku, ex talaga sa mga Tulfo na yan. Naku, ano bang mangyayari sa Pilipinas? Si Senator Jinggoy Estrada kumpiyansang hindi matatanggal si Escudero sa pwesto. Normal anya na tuwing magbubukas ang bagong kongreso, maraming pangalan na lumulutang para sa pinakamataas na pwesto sa Senado. Pero hindi ito nasusunod, lalo na kung walang sapat na numero. Everything's still possible. We still have 1 month to talk about things, to negotiate. Ganyan naman talaga pagka malapit na magbukas ang bagong preso. I've been a witness to that. And everything still fluid, but I'm confident that siguro Senate President Escudero will still retain his position as the Senate President. Naku! Ang Corvera para sa Mata ng Agila. Palitan na yan si Cheese Escudero. Ano yan talagang bias naman talaga yan kasi nakikita mo naman talagang sunod, palagi yung palagi yung nasa, alam mo yun, gilid ni, kilala nyo na, Kaya nako guys, anong masasabi nyo? Si Senator Marcoleta na lang talaga, dapat manindigan talaga sila. Bakit hindi ko pa naririnig? Hindi ko naririnig guys, na meron talaga sa kanilang alam mo yung usap-usapan sa Senado tungkol kay Marcoleta. Dapat mag-stand talaga yung mga Duterte Bloc, no? Parang ayaw din nila, parang hindi din nila naisip si Marcoleta. Kasi kung naisip man nila si Marcoleta, dapat
naririnig na natin yan kasi wala naman talagang chismis na hindi na ano, 'di ba, sa social media, pero wala talaga. Parang Pilipino lang talaga yung sobrang daming nababasa ko sa social media sa mga na sinasuggest si Congressman Pulong, si Marcoleta, ay hindi, House Representative pala yun si Congressman Pulong. I mean sa Senate, si Marcoleta talaga. Kaya guys, nako, at nandyan din si Senator Bongo. Wag na si Amy, nako. Ano na lang siya, supporter na lang siya sa mga sa Duterte Block. Kaya guys, ano masasabi niyo? Don't forget to like and subscribe to my channel. Have a great day. Bye. God bless.